Ang tanging hiling ng aking asawa, si Rodolfo o Rudy, nang siya'y magpaalam ay, huwag na huwag kang pupunta sa Tagaytay, Elena. Pangako. Pilit niyang hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Puno ng pagsamo ang kanyang mga mata. Nangako ako. Palagi kong iginagalang ang kanyang mga hiling kahit palaging nag-aalab ang kuryosidad ko. Pero ilang taon matapos siyang pumanaw, tuluyan nang nagwagi ang pag-uusisa. Ang natagpuan ko sa lupain na iyon ay tuluyang nagpabago sa aking buhay. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit labis na gusto ng aking asawa na ilayo ako roon. Ang 17 na taon ng aming kasal ni Rudy ay nagwakas sa isang higaan sa ospital. Matapos ang biglaan niyang stroke, walang sino man ang nakahula nito. Sa edad na 58, natagpuan ko ang sarili kong isang balo, may anak na nasa kolehiyo, at pakiramdam ng walang katapusang kawalan. Habang inaayos ko ang kanyang mga papeles, natuklasan kong mas marami pa palang kwento si Rudy kaysa sa inakala ko. Isang ordinaryong Martes nang tawagan ako ng kanyang abogado, si Attorney Ricardo Reyes, sa kanyang opisina. 2 buwan na ang nakalipas mula noong libing. Patuloy ang malupit na takbo ng normal na buhay, samantalang pilit ko pa ring inaaral kung paano huminga nang wala si Rudy sa tabi ko. Ginang Santos, mayroon akong kailangang ibigay sa inyo, sabi ni Attorney Reyes habang iniaabot ang isang maliit na kahon at sobre sa kanyang makintab na mesa. Nag-iwan si Rudy ng detalyadong instruksyon na ito ay ibibigay lamang sa inyo pagkatapos niyang pumanaw. Ang kahon ay naglalaman ng isang mabigat na lumang susi na may keychain na metal na hugis dahon. Ang sobre naman ay may pangalan ko na nasa tiyak na sulat kamay ni Rudy. Para saan itong susi? Tanong ko habang pinapaikot ito sa aking mga daliri. Para iyan sa isang retreat house sa Tagaytay. Binili iyan ng inyong asawa mga 4 na taon na ang nakalipas. Pero nag-iwan siya ng tahasang instruksyon na malalaman niyo lang iyan matapos siyang yumao. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Walang ibang ari-arian si Rudy maliban sa aming bahay. Kailanman ay hindi niya binanggit ang isang country retreat. At ang mas mahalaga, bakit niya ako pinapangako na huwag kailanman pupunta roon tapos ay ibubunyag din pala ang pag-iral nito? Ang tawag diyan ay Crestwood Estate, patuloy ng abogado. Malamang, iyan ang bahay kung saan ginugol ni Rudy ang bahagi ng kanyang kabataan. Nabawi niya iyan matapos ang maraming taon, bagamat ilang beses nang nagpalit ng may-ari. Sandali, parang walang katuturan ito, putol ko. Palaging iniiwasan ni Rudy na pag-usapan ang kanyang kabataan. Kapag binabanggit ko ang Tagaytay, nagiging seryoso siya, binabago ang usapan. Bakit siya bibili ng bahay doon? Inayos ni Attorney Reyes ang salamin niya. Hindi ko po masasabi iyan, ma'am. Pero may isa pang mahalagang detalye. Naging labis na mahalaga ang ari-arian sa nakalipas na 2 taon. Paano? Isang malaking developer, ang Summit Resorts, ang nagtatayo ng isang marangyang resort sa lugar. Ang ari-arian ng inyong asawa ay strategically located. Nag-alok na sila ng ilang alok na nagkakahalaga ng 3 hanggang 500 milyong piso, PHP 300 to 500 million para sa bahay. Nahilo ang aking ulo. Kailanman ay hindi naging mayaman si Rudy. Namuhay kami ng komportable sa kanyang sweldo bilang inhinyero at sa akin bilang propesor sa universidad. Pero wala kaming pambili ng pangalawang bahay, lalo na sa isang magandang lugar tulad ng Tagaytay. At bakit niya itinago ang lahat? Sa nanginginig na mga daliri, binuksan ko ang sobre. Aking pinakamamahal na Elena, kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong umalis ako ng mas maaga kaysa sa inasahan. Patawarin mo ako sa lahat ng mga lihim na itinago ko. Ang bahay ay iyo na ngayon. Sa nakalipas na 4 na taon, ginawa kong isang bagay na inaasahan kong maganda para sa iyo, ang madilim na lugar na iyon ng aking kabataan. Alam kong pinangako kita na huwag pupunta roon. Binabawi ko na ang pangakong iyan ngayon. Sa katunayan, hinihiling ko sa iyo na pumunta ka kahit isang beses lang bago mo ipasya kung ano ang gagawin sa ari-arian. Sa ang password ay ang petsa ng una nating pagkikita na sinundan ng pag-asa, ang salita na nagturo sa akin na makaramdam muli ng pag-asa. Mahal kita ng higit pa sa kaya kong ipahayag, Rodolfo.
Idiniin ko ang liham sa aking dibdib. Lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Kahit sa kanyang kamatayan, may kapangyarihan pa rin si Rudy na sorpresahin ako. Kailangan kong makita ang lugar na ito, sabi ko. Mayroong komplikasyon, putol ni Atty. Reyes. Kinokontra ng pamilya ni Rudy ang testamento. Ang kanyang kapatid, si Marcelo Santos, ay nagpaparatang na hindi raw malinaw ang pag-iisip ni Rudy nang bilhin niya ang ari-arian. Kwentong kutsero iyan. Ang aking asawa ang pinakamatalino at pinakamatino na taong kilala ko. Gayunpaman, naghain sila ng legal na mosyon. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang halaga ng ari-arian, maaari itong maging isang komplikadong labanan. Isinilid ko ang susi sa bulsa ko. Biglang nag-alab ang isang determinasyon. Pupunta ako sa Tagaytay ngayon din. 2 araw pagkaraan, matapos ang nagmamadaling biyahe sa Luzon, ipinarada ko ang kotse ko sa harap ng isang inukit na tarangkahang kahoy. Nakasulat sa bakal ang pangalang Crestwood Estate. Kumabog ang dibdib ko habang iniikot ko ang susi sa kandado. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Inilalantad ang isang ari-arian na mas kahanga-hanga kaysa sa inakala ko. Hindi lang ito isang country house. Isa itong mansyon na bato at kahoy, napapaligiran ng mga hardin na inalagaang mabuti at matatandang punong oak. Ang isang stone path ay lumiko sa perpektong damuhan patungo sa pangunahing pasukan. Mukhang bago ang lahat o kakare-renovate lang. Walang anumang nagpapahiwatig ng nakakasakit na kabataan na labis na ayaw talakayin ni Rudy. Ang lugar na ito ay nabago, punong-puno ng pagmamahal at dedikasyon. Ang mga kamay ng aking asawa ay nasa bawat detalye, bagamat wala akong alam na nag-e-exist pala ito hanggang ngayon. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinisilid ko ang susi sa pangunahing pinto. Umikot ang kandado ng may nakakabuting click. At pumasok ako sa lihim na mundo ng lalaking halos 2 dekada kong kasama sa buhay. Ang nakita ko sa loob ay nagpahawak sa akin sa doorframe para hindi ako matumba. Ang pasukan ay bumubukas sa isang malaking living room na double height na may fireplace na bato. Pero hindi ang arkitektura ang nagpawala sa aking hininga, kundi ang mga pinta. Sa bawat dingding, sa bawat puwang, may mga pinta ng mga bulaklak. Hindi lang ordinaryong bulaklak, kundi mga orchid ng bawat posibleng uri at kulay. Ang lifelong passion ko, na palaging sinusuportahan ni Rudy nang may tahimik na pagmamahal, ay pumalibot sa akin sa isang gallery na nakatuon sa pinakadakila kong pag-ibig. At doon, sa isang mesa malapit sa bintana na nakatanaw sa hardin, naroon ang isang silver laptop na may nakapatong na puting orchid sa takip. Bago pa ako makahakbang, ipinahiwatig ng tunog ng gulong sa graba na hindi na ako nag-iisa. Sa bintana, nakita ko ang isang itim na SUV na huminto sa likod ng kotse ko. 3 lalaki ang bumaba, lahat ay may hindi mapagkakamalang pagkakahawig kay Rudy. Ang parehong matangos na ilong, ang parehong mga mata na hugis almendras. Ang pamilya Santos ay dumating at batay sa seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha, hindi sila narito para tanggapin ang balo sa kanyang bagong ari-arian. Lumapit ang mga lalaki nang may kumpiyansa ng mga taong pakiramdam nila ay nagmamay-ari ng lugar. Mabilis kong isinara ang pangunahing pinto, bumibilis ang pintig ng puso ko. Sinilip ko sa bintana habang humihinto sila sa beranda, nagbubulungan sa isa't isa bago kumatok ng malakas ang pinakamatanda, isang may uban na bersyon ni Rudy. "Ginang Elena, alam naming nandyan kayo. Kailangan nating mag-usap." Ang kanyang boses ay may parehong matigas na gilid na mayroon kay Rudy kapag kinakabahan. Nanatili akong tahimik, lumayo sa pinto. Ang hindi tiyak na mga babala ni Rudy tungkol sa kanyang pamilya ay palaging mariin. Ngayon, nakaharap sa kanila, sumisigaw ang instinct ko ng pag-iingat. Muling kumatok, mas mapilit. "Elena, ako si Marcelo Santos, ang panganay na kapatid ni Rudy. Ito naman ang mga kapatid ko, sina Elias at Isagani. Narito kami tungkol sa ari-arian. Siyempre pa, hindi sila para kay Rudy, hindi para makilala ang babaeng minahal ng kanyang kapatid sa loob ng 17 taon. Naroon sila para sa bahay na biglang nagkakahalaga na ng daan-daang milyong piso." Tiningnan ko ang laptop sa mesa.
Baka nandoon ang mga sagot na hinahanap ko, hindi sa mga estranghero sa beranda. Binaliwala ko ang lalong nagiging agresibong katok, nagpunta ako sa mesa at intype ang password. Oktubre 12, 96 Pag-asa. Nabuhay ang screen, binuksan ang isang folder na may pangalang para kay Elena. Sa loob, daan-daang video files. Bawat isa ay may petsa, nagsisimula sa araw pagkatapos ng libing at umaabot ng 1 taon sa hinaharap. Sa nanginginig na mga kamay, nag-click ako sa una. Puno ng mukha ni Rudy ang screen. Hindi ang maputla at payat na mukha ng kanyang huling mga araw sa ospital, kundi malusog, punong-puno ng buhay, malinaw na na-record ilang buwan na ang nakalipas. "Kamusta, mahal ko?" Ngumiti siya sa nakatagilid na paraan na palaging nagpapatunaw sa akin. "Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin, wala na ako at pumunta ka sa Crestwood, sa kabila ng ilang taon kong pagmamakaawa sa iyo na huwag? Dapat hulaan ko na hindi ka makakatanggi, lalo na matapos sabihin ni Reyes sa iyo ang tungkol sa bahay. May bukol na nabuo sa lalamunan ko. Kahit ngayon, kilalang-kilala niya ako. Nag-record ako ng isang video para sa bawat araw ng una mong taon na wala ako. 1 taon ng pakikipagsamahan habang pinoproseso mo ang kalungkutan. 1 taon na nagpapaliwanag ng lahat ng dapat ay sinabi ko sa iyo noong buhay pa ako." Sandali siyang yumuko, pagkatapos ay tumingin sa akin nang may determinasyon, nagsimula. Kung bakit ko binili muli ang bahay na isinumpa kong hindi na babalikan pa. Sa labas, tumigil ang katok. Sa bintana, nakita ko ang mga lalaki na bumalik sa kanilang SUV, naglalabas ng mga papeles, nag-uusap ng may matitinding ekspresyon. Patuloy ni Rudy. 3 taon na ang nakalipas, na-diagnose ako ng cerebral aneurysm, isang time bomb na naman ako sa aking ama. Binigyan ako ng mga doktor ng 2 hanggang 5 taon. Pinili kong huwag sabihin sa iyo o kay Carmela, Mel. Ayaw kong kaawaan at ayaw kong ang huling mga taon natin ay mamuhay sa anino ng kamatayan. Lumambot ang kanyang mga mata. Gusto kong mamuhay ng lubusan kasama mo hanggang sa huli, hindi ang dahan-dahang mamatay sa harap mo. Binalot ako ng pagkabigla at galit. Itinago niya ang diagnosis. Nagpasya siya sa medikal nang wala ako. Tinanggihan niya ako ng pagkakataong maghanda upang sadyang pahalagahan ang aming huling mga sandali. "Alam kong galit ka ngayon," sabi niya, na parang nababasa ang aking iniisip. "May karapatan kang maging ganyan, pero umaasa akong naiintindihan mo na ginawa ko ang desisyong iyon dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa kaduwagan." Ang mga lalaki sa labas ay tumatawag, naglalakad sa driveway nang may frustrated energy ng isang tinanggihan na karapatan. Nang natanggap ko ang aking diagnosis, nagpasya akong gamitin ang oras na natitira sa akin upang lumikha ng isang bagay na makabuluhan para sa iyo. Palagi mong gusto ang mga orchid, palagi mong pinag-uusapan ang pagkakaroon ng sarili mong espasyo para alagaan ang mga iyon balang araw. Kaya natagpuan ko ang huling lugar na hindi inaasahan ng sinuman na pupuntahan ko, ang bahay na iniwan ko sa edad na 18. Sumusumpa na hindi nababalik pa. Lumapit siya sa kamera. Ang hindi alam ng aking mga kapatid ay legal kong binili ang bahay sa aming ama bago siya namatay. Bankrupt ang matanda matapos ang ilang taon ng pagsusugal at pag-inom. Ibinenta niya sa akin iyon sa napakababang halaga, desperado sa pera, at pinapangako akong huwag sabihin sa aking mga kapatid na nag-iisip pa rin na mananaig sila roon balang araw. Ipinaliwanag niyon ang legal na hamon. Naniniwala silang may karapatan sila sa ari-arian na lehitimong binili ni Rudy. Ang bahay ay sira-sira ng bilhin ko, Elena, tulad ng aking kabataan dito. Pero sa pagkakataong ito, mayroon akong mga yaman para baguhin iyon. Ang bawat business trip sa nakalipas na 4 na taon, narito ako, nag-o-oversee ng mga renovation, nagtatayo ng isang bagay para sa iyo. Sa labas, papalapit na naman ang mga kapatid sa pinto. Sa pagkakataong ito, may hawak si Marcelo na isang dokumento laban sa bintana para makita ko. Mukhang isang court order. Pupuntahan niya ng aking mga kapatid, patuloy ni Rudy sa video, tumitigas ang kanyang ekspresyon.
Hindi nila kailanman ginusto ang bahay hanggang noong nakaraang taon nang magsimula ang resort project. Bigla, ang walang kwentang ari-arian na kinutya nila sa akin dahil sa pagbili ay naging gold mine. Susubukan nila ang anumang bagay para kunin iyan sa iyo. Isa sa mga kapatid ang muling nakikipag-usap sa telepono, ang kanyang ekspresyon ay matagumpay nang ibinaba niya ang tawag. Sa ilalim na drawer ng mesang ito, may isang asul na folder na may lahat ng legal na dokumento na kailangan mo. Ang bahay ay walang pagdududa na iyo. Tiniyak ko iyan. Lumambot ang mukha ni Rudy. Pero Elena, kung pananatilihin mo iyan o ibebenta, iyan ay ganap na desisyon mo. Binuo ko ang lugar na ito para sa iyo. Puno ito ng kagandahan para sa iyo, pero ayaw kong maging pabigat iyan. May isang sasakyan ng pulis na umaakyat sa driveway. Pinanood ng mga kapatid ang paglapit nito nang may nasisiyahang ekspresyon. Isang huling bagay, sabi ni Rudy. Sa conservatory sa likod ng bahay, makikita mo ang koleksyon ng rare orchid na inalagaan ko sa loob ng ilang taon. Ang team na inupahan ko ay patuloy na mag-aalaga sa mga iyon. Nandyan ka man o wala, iyan ang huli kong regalo sa iyo kasama ang paraan para pahalagahan ang mga iyon. Natapos ang video, frozen sa nakangiting mukha ni Rudy kasabay ng muling pagkatok sa pinto, mas autoritatibo. Ginang Santos, opisyal ng munisipyo, kailangan po nating buksan ang pinto. Sa isang malalim na pagbuntong hininga, isinara ko ang laptop, kinuha ang asul na folder mula sa drawer, at naghanda akong harapin ang susunod. Pag-abot ko sa doorknob, nag-ring ang cellphone ko. Si Mel, aking anak na babae, tumatawag mula sa kolehiyo. Nag-alinlangan ako, pagkatapos ay sinagot. Mel, hindi ito magandang oras. Mama? Ang boses niya ay may bahid ng inis. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bahay ni Papa o ang tungkol sa developer? Tumawag lang ang mga tito, nag-aalok ng fair deal kung tutulungan ko raw sila na kontrahin ang testamento. Ano ba talagang nangyayari? Kaya nakipag-ugnayan na sila sa aking anak. Ang pangunawa na iyon ay nagpaalab ng isang mabangis at protektibong damdamin sa loob ko. Hindi lang sila para sa akin. Sinusubukan nilang i-manipulate ang aking nagdadalamhating anak. Ipinaliwanag ko ang lahat mamaya. Nangangako ako, sabi ko, habang pinapanood ko ang opisyal na nakikipag-usap sa mga kapatid. Pero Mel, huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang sasang-ayon sa kahit ano. Ang mga lalaking iyan ay hindi natin kaibigan. Mama, kung may pera na kasangkot, hindi ito tungkol sa pera. Putol ko, sinorpresa ang sarili ko sa pagiging matatag ng aking boses. Ito ay tungkol sa kung ano ang gusto ng iyong ama. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, bumuntong hininga siya. Sige na nga, pero tawagan mo ako sa sandaling makakaya mo. Ibinaba ko ang tawag at pinuksan ang pinto para harapin ang isang batang opisyal ng munisipyo, si Davis, na flanked ng 3 Santos. Ang kanilang mga ekspresyon ay mula sa pagiging smug hanggang sa pagiging hayagang galit. Ginang Santos, ako si Opisyal Davis. Ang mga ginoong ito ay may court order na humihiling ng inspeksyon ng ari-arian bilang bahagi ng isang ongoing inheritance dispute. Kalmado akong ngumiti, inihahatid ang lakas na palaging hinahangaan ni Rudy sa akin. Siyempre, opisyal, pero una, sa tingin ko, dapat mo itong makita. Iniabot ko sa kanya ang asul na folder na naglalaman ng dokumentasyon ni Rudy. Inasahan ng aking asawa ang eksaktong sitwasyong ito. Humakbang si Marcelo pasulong nang may mapanghamak na kilos. Ang mga alitan sa pamilya ay komplikado, opisyal. Ang aking sister-in-law ay naiintindihan naming emosyonal at naguguluhan. Sa totoo lang, putol ko sa kanya. Hindi ako emosyonal o naguguluhan. Ako ay isang balo sa isang ari-arian na legal na sa akin na nakaharap sa 3 estranghero na nagkataon lang na may kaparehong DNA ng aking yumaong asawa. Lumingon ako sa opisyal at pahahalagahan ko kung ire-review nyo ang mga dokumentong ito bago payagan ang sinuman sa aking ari-arian. Kinuha ng deputy ang folder, neutral ang kanyang ekspresyon habang sinisimulan niyang suriin ang nilalaman.
Nagpalitan ng tingin ang magkakapatid na Santos, kitang-kita ang pag-aalinlangan sa kanilang kumpiyansa. Naisip ko ang video ni Rudy, ang lihim na itinago niya para iligtas sina Mel at ako sa hindi kinakailangang paghihirap. Ang kahangahangang regalong nilikha niya sa kanyang huling mga taon. Anuman ang laro ng kanyang mga kapatid, determinado akong huwag mawala ang huling tangible expression ng pag-ibig ng aking asawa nang walang laban. Tumingala ang deputy mula sa mga dokumento. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Mukhang nasa ayos ang mga ito, ma'am. Isang malinaw na deed transfer, notarized statements, certified bank records ng orihinal na pagbili. Lumingon siya sa magkakapatid. Mga Ginoo, wala akong nakikitang batayan para pilitin ang inspeksyon ngayon. Mukhang ito ay isang bagay para sa civil courts. Namula ang mukha ni Marcelo dahil sa galit. Kwentong kutsero ito. Ang babaeng iyon ay walang karapatan. Ang babaeng iyon, putol ko ng kalmado, ay ang asawa ni Rodolfo Santos at mayroon akong lahat ng karapatan na narito. Habang nag-aatubili ang mga kapatid na bumalik sa kanilang SUV, sinundan ng humihingi ng paumanhin na deputy, nakaramdam ako ng kakaibang mix ng kawalan at pagkatuklas. Ang asawa na inakala kong lubusan kong kilala ay nagtago ng mga lihim. Ang ilan ay masakit, ang iba ay nakamamanghang maganda. Ngayon, nahaharap ako sa isang pagpipilian. Bumalik sa kaligtasan ng dating buhay ko o lubusang isawsaw ang sarili ko sa hindi inaasahang pamanana ito at ang labanan na kasama nito. Isinara ko ang pinto, bumalik sa mesa at muling binuksan ang laptop. Naghihintay sa akin ang video bukas at kasama nito ang mas maraming piraso ng lalaking minahal ko. At ngayon pa lang nagsisimula akong lubusang maunawaan. Sa labas, baka natalo ang magkakapatid na Santos sa labanang ito. Pero ang kanilang mga ekspresyon habang umaalis sila ay naglinaw ng isang bagay. Nagsisimula pa lang ang digmaan para sa Crestwood Estate. Ginugol ko ang gabing iyon sa bahay ni Rudy o sa halip sa aming bahay, napapaligiran ng ebidensya ng kanyang lihim na paggawa ng pag-ibig. Hindi ako makatulog. Ang aking isip ay umaaligid sa mga pagbubunyag. Ang nakamamatay na sakit na itinago niya, ang nabagong bahay, ang determinasyon ng kanyang mga kapatid na kunin iyon, at ang daan-daang video messages na naghihintay sa laptop. Sa madaling araw, sinuri ko ng maayos ang ari-arian sa unang pagkakataon. Ang pangunahing bahay ay isang masterpiece ng renovation. Pinagsama ang orihinal na rustic elements at modern comfort. Ang bawat silid ay nagpapakita ng maingat na pagsasaalang-alang sa aking panlasa. Mula sa library na puno ng mga unang edisyon ng mga paborito kong libro, hanggang sa reading nook na nakatanaw sa hardin, perpekto para sa umaga ng taglagas. Pero ang conservatory ang tunay na nagpawala sa aking hininga. Gaya ng ipinangako ni Rudy sa video, isang nakamamanghang koleksyon ng mga orchid ang pumuno sa glass space. Ang ilan ay napakabihira na nakita ko lang sa mga espesyal na libro. Ang isang blue Catalia walkariana, halos imposibleng hanapin, ay namumulaklak ng may pagmamalaki, tulad ng reyna ng lugar. "Magandang umaga, ma'am." Nagulat ako sa boses. Isang nasa katanghaliang babae ang lumitaw mula sa gitna ng mga halaman, may hawak na sprayer. "Ako si Manang Sol. Inupahan ako ng inyong asawa para alagaan ang mga orchid." "Elena Santos," sagot ko. Inabot ang aking kamay. Bagamat hinala ko ay alam na niya iyon. Ngumiti siya ng may kabaitan. "Maraming beses na nagkwento si Ginoong Rudy tungkol sa inyo sa kanyang mga pagbisita. Ang sabi niya ay may special touch kayo sa mga halaman na hindi niya raw maabot. Kilala ba ninyo ng mabuti ang aking asawa?" Nag-alinlangan si Manang Sol. Kung gaano niya inaya ang sinuman na makilala siya, siguro. Narito siya, kahit isang beses sa isang buwan sa nakalipas na 4 na taon, personal na nag-o-oversee ng lahat. Iyan ay tunog ni Rudy. Masinop, matulungin sa detalye, palaging mas gustong gawin ang mga bagay ng sarili niya kaysa ipasa sa iba. "Ang blue Catalia diyan," patuloy ni Manang Sol, "itinuro ang orchid na hinangaan ko. Halos 2 taon niya itong hinanap. Ang sabi niya ay nagpapaalala raw iyon sa isang beses na nakita niyo sa isang show at hindi niyo kailanman nakalimutan."
Sumakit ang puso ko. Ang orchid exhibition sa Atlanta Botanical Garden Show, 10 taon na ang nakalipas. Minsan ko lang nagbigay ng komento tungkol sa bulaklak na yon at naalala iyon ni Rudy. May nabanggit ba siya tungkol sa kanyang kalusugan? Tanong ko nang nag-aatubili. Isang anino ang dumaan sa mukha ni Manang Sol. Hindi direkta, pero sa huling 6 na buwan, mas nagpursigi siya. Nagtrabaho siya ng matagal, tulad ng isang taong may deadline. Tumama sa akin ang kumpirmasyon, pero ipinaliwanag din nito ang pagmamadali na naramdaman ko kay Rudy sa kanyang huling mga buwan. Inakala ko na lang iyon ay stress sa trabaho. Hindi ko kailanman inisip na nililikha niya ang lahat ng ito habang alam niyang limitado na ang kanyang oras. Ang kanyang mga kapatid ay narito kahapon, komento ko. Maingat na pinapanood ang kanyang reaksyon. Tumigas ang kanyang mukha. Nagpapaligid-ligid sila mula nang ianunsyo ng Summit Resorts ang proyekto. Biglang interesado sa bahay ng pamilya na hindi nila binisita sa loob ng ilang dekada. Inayos niya ang irrigation system bago nagpatuloy. Ano ang masasabi ko sa kanila? Si Marcelo ang panganay. May investment firm siya sa Makati. Palaging tinatrato niya si Rudy na parang ginagawa niya itong pabor sa pagkilala sa kanya. Si Elias ang panggitna, isang abogado, mahusay sa salita. Si Isagani ang pinakabata, palaging nasa anino ni Marcelo. Umiling siya. Nang bumalik si Rudy para bilhin ang ari-arian, kinutya nila siya dahil sa pag-aksaya ng pera sa isang sirang lugar, hanggang sa nagsimula ang pagpaplano ng resort. Ito ay tumugma sa mga fragments na ibinahagi ni Rudy sa loob ng ilang taon. Ang kanyang mahirap na kabataan, ang kanyang pagtakas sa kolehiyo, ang kanyang pag-aatubili na talakayin ang kanyang pamilya. Babalik sila, sabi ko, mas para sa sarili ko kaysa kay Manang Sol. Siguradong sigurado, tumango siya. Pero naghanda si Ginoong Rudy para dyan. Palagi siyang nag-iisip ng ilang hakbang pasulong. Pagbalik sa bahay, pinilit ko ang sarili kong kumain ng isang bagay bago buksan ang laptop para sa video ng araw. Lumitaw si Rudy, nakaupo sa alam ko na ngayon ay ang library ng bahay. Magandang umaga, mahal ko. Sana ay nakatulog ka ng maayos sa ating bagong bahay. Ngumiti siya sa nakatagilid ng ngiti na physically age kong hinahanap. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na espesyal. Gumagalaw ang kamera habang naglalakad siya sa bahay sa isang pasilyo na hindi ko pa nasisiyasat, huminto sa isang nakakandadong pinto. Ang silid na ito ay para lang sa iyo. Ang susi ay nasa tuktok na drawer ng nightstand. Iyong lumang silver na may orchid engraving. Ipinahinto ko ang video, nagpunta sa master bedroom at natagpuan ang susi kung saan niya inilarawan. Sinundan ang landas ni Rudy sa video. Natagpuan ko ang hindi kapansin-pansing pinto sa dulo ng east wing. Maayos na umikot ang susi. Itinulak ko ang pinto at napasinghap. Isang kumpletong art studio ang pumuno sa malaking corner room, naligo sa perpektong liwanag mula sa floor-to-ceiling windows. Mga easel, canvas, paints, brushes, lahat ng gusto ng isang artista, nakaayos ng may mapagmahal na pagkamasinop. Hindi ako nagpinta sa loob ng 15 na taon. Pagkatapos ng art school, tinalikuran ko ang aking artistic dreams para magturo ng literature, para makatulong sa buhay habang itinayo ni Rudy ang kanyang karera, para palakihin si Mel. Sa paglipas ng mga taon, ang balang araw ay naging isang malayong panaginip, pagkatapos ay isang bittersweet memory ng isang landas na hindi tinahak. Nagpatuloy ang video, hinila ako ng boses ni Rudy pabalik sa laptop na dinala ko. Marami kang isinuko para sa atin, Elena. Ang pagpipinta mo ang unang sakripisyo. Kahit na hindi ka kailanman nagreklamo, palagi kong ipinapangako sa sarili ko na ibabalik ko iyon sa iyo balang araw. Lumabo ang aking paningin dahil sa luha habang sinisiyasat ko ang studio. Ang mga professional materials, ang mga reference book na nakaayos sa mga shelf, ang mga bintana na naka-orient upang makuha ang perpektong liwanag. May isa pang bagay, patuloy ni Rudy. Tingnan mo sa cabinet sa ilalim ng window bench. Naglakad ako patungo sa cushioned bench malapit sa bintana na nakatanaw sa hardin. Ngayon ay ginintuang sa liwanag ng umaga.
Sa ilalim nito, nakasuksok sa dingding, ay isang kabinet na baka hindi ko napansin kung hindi ako sinabihan na hanapin. Sa loob, isang patag na archival box. Sa nanginginig na mga kamay, binuhat ko ang takip at napaluhod sa pagkabigla. Ang aking mga pinta, 12 ng mga ito. Lahat ng gawaing nilikha ko sa kolehiyo, mga piraso na inakala kong nawala sa aming mga paglipat sa paglipas ng mga taon. Iningatan ni Rudy ang mga iyon, pinrotektahan ang mga iyon, itinago ang mga iyon sa loob ng 15 taon hanggang sa maibalik niya ang mga iyon sa akin sa perpektong espasyo na ito. Sa ibabaw ay may isang maliit na canvas na agad kong nakilala, ang huli kong proyekto bago ang graduation. Isang self-portrait ng isang batang babae na nakatingin sa hinaharap na may mga matang nagniningning sa posibilidad. Hiniling ni Rudy na itago iyon nung araw na natapos ko iyon. Nakalakip ang isang sulat kamay na note. Nandyan pa rin siya, Elena, ang babaeng nagpinta ng may ganoong passion at vision. Ibinigay ko sa iyo ang espasyo. Ang iba ay nasa iyo na. Idiniin ko ang note sa aking dibdib, na puno ng pag-ibig at kawalan ng pantay-pantay. Nakita ako ni Rudy, tunay na nakita niya ako sa mga paraan na hindi ko pinayagan ang sarili kong makita sa loob ng ilang taon. Ang tunog ng mga sasakyan sa graba ay naghila sa akin mula sa emosyonal na sandaling iyon. Mula sa bintana ng studio, nakita ko ang 2 SUV na papalapit. Ang pamilyar na itim na SUV ng magkakapatid na Santos at sa likod nito isang silver na SUV na agad kong nakilala. Si Mel ay dumating at sa paraan ng kumpiyansa niyang lumabas sa kanyang SUV at naglakad patungo sa kanyang mga tito, tila nagsimula na silang magtrabaho sa kanya. Anumang marupok na kapayapaan ang natagpuan ko sa mga regalo ni Rudy pagkatapos niyang pumanaw ay naglaho sa harap ng bagong komplikasyon na ito. Ang labanan para sa Crestwood Estate ay naging mas personal. Pinanood ko sa bintana habang si Mel ay nakikipagpalitan ng magiliw na pagbati sa kanyang mga tito, ang kanyang body language ay bukas at tumatanggap. Sa edad na 21, ang aming anak ay may analytical mind ng kanyang ama at ang pagiging matigas ng ulo ko. Pero kulang siya sa pasensya ni Rudy at sa pag-iingat ko. Palagi siyang mabilis magbigay ng opinyon, mabagal magbago. Nag-vibrate ang cellphone ko, may text mula sa kanya. Nandito na ako kasama sina Tito Marcelo at ang iba pa. Papasok na ako ngayon, kailangan nating mag-usap. Tito Marcelo, mas mababa sa isang araw silang magkakilala at inaangkin na niya ang koneksyon sa pamilya. Isinilid ko ang note ni Rudy sa bulsa ko, isinara ang studio at nagpunta ako para harapin ang bagong alliance na ito. Pumasok sila nang hindi kumatok. Ginagamit ni Mel ang pagiging pamilyar ng isang anak at sinundan siya ng mga kapatid na parang mga lobo sa likod ng isang walang kamalay-malay na gabay. Mama? Niyakap ako ni Mel ng saglit. Pagkatapos ay lumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa nakamamanghang living room. Ang ganda ng lugar na ito. Bakit hindi kailanman sinabi sa atin ni Papa ang tungkol dito? Bago pa ako makasagot, humakbang si Marcelo pasulong. Ang kanyang pagkakahawig kay Rudy ay masakit na matalim. Elena, sa tingin ko, nag-umpisa tayo sa maling paa kahapon. Nagulat kami sa biglaan mong pagdating, tulad ng pagkabigla mo sa amin. Ang kanyang conciliatory tone ay hindi tumugma sa kanyang mapagkalkulang titig. Sa tabi niya, sina Elias at Isagani ay nagpanatili ng maingat na neutral na ekspresyon, bagamat may hawak si Elias na isang leather folder na walang duda ay naglalaman ng mga legal na dokumento. Mel, sabi ko, tuluyang binaliwala si Marcelo. Inakala kong sumang-ayon tayo na huwag kang makikipag-ugnayan sa mga kapatid ng iyong ama hanggang sa mag-usap tayo. Bahagya siyang namula. Tumawag sila kanina, may isang napakamakatuwirang proposal. Naisip ko na dapat ko silang pakinggan ng personal. Itinaas niya ang baba ng may pagsuway. Bukod pa rito, pamilya ko rin sila. Pamilya na hindi mo alam na nag-e-exist hanggang kahapon? Maingat kong ipinaalala. Dahil lang iyon sa itinago sila ni Papa sa atin, kontra niya. Tulad ng pagtatago niya sa kamanghamanghang lugar na ito. Hindi ba iyon kakaiba sa'yo? Ano pa ang itinago niya?
Ang tanong ay lumihis nang hindi komportable malapit sa mga pagbubunyag sa mga video ni Rudy. Ang iyong ama ay may komplikadong relasyon sa kanyang mga kapatid. Maingat kong sabi. Mayroon siyang mga dahilan para sa distansya na pinanatili niya. Gumawa si Marcelo ng isang mapagbaliwalang kilos. Lumang kasaysayan. Nagsasagutan ang magkakapatid, lalo na sa mga mahihirap na pamilya tulad ng sa amin. Ang mahalaga ngayon ay ang magkasamang sumulong. Eksakto. Tumango si Mel nang may kaseryosohan ng isang taong naniniwala na siya ay perfectly reasonable. Ipinaliwanag ni Tito Marcelo ang lahat. Ang bahay na ito ay nasa pamilya Santos sa loob ng maraming henerasyon. Binili iyan ni Papa kay Lolo Santos pero laging nilayon na ibahagi iyan sa huli sa magkakapatid. Pinigilan ko ang isang buntong hininga. Mas mababa sa isang araw silang nagtrabaho sa kanya. At inuulit na niya ang kanilang bersyon ng mga pangyayari. At ang biglaang interes sa ari-arian ay walang kinalaman sa marangyang resort na itinatayo sa tabi? Tanong ko ng mahina. Humakbang si Elias Pasulong, binuksan ang kanyang folder. Ang sitwasyon sa real estate ay isa lamang aspeto ng komplikadong legal na larawan. Naghanda kami ng isang makatuwirang settlement offer na nagbibigay galang sa kagustuhan ni Rudy habang kinikilala ang historical claim ng pamilya Santos sa ari-arian. Handa kaming maging napakamapagbigay, dagdag ni Marcelo. Inilalagay ang isang paternal hand sa balikat ni Mel. 1/3 para sa iyo, Elena, 1/3 para kay Mel, at 1/3 na hahatiin sa amin, ang magkakapatid. Lahat ay mananalo. Tumingin sa akin si Mel nang may pag-asa. Malinaw na kumbinsido na sa proposal. May katuturan, Mama. Hindi natin kailangan ang napakalaking lugar na ito. Maaari nating ibenta ang buong bagay, umalis ng may milyon-milyong piso at mananatiling nagkakaisa ang pamilya ni Papa. Ang iyong ama ay sadyang iniwan ang ari-arian na ito sa akin, sabi ko. Tinitingnan si Marcelo ng tuwid sa mata. Hindi para sa iyo, hindi para sa kanyang mga kapatid. Dahil sa pagkalito at hindi wastong pagiging sentimental, kontra ni Marcelo ng maayos. Hindi malinaw ang pag-iisip ni Rudy sa kanyang huling mga taon. Isang flash ng galit ang sumunog sa akin. Ang aking asawa ay perpektong malinaw ang pag-iisip hanggang sa araw na siya ay namatay. Kung gayon, bakit ang lahat ng paglilihim? Nagsalita si Isagani sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang mga kapatid, pero hindi kukulangin ang talas. Bakit itatago ang pagbili ng ari-arian mula sa kanyang asawa at anak na babae? Bakit ang detalyadong kaayusan kasama ang abogado? Iyan ay hindi mga aksyon ng isang taong nag-iisip ng rationally. Naisip ko ang mga video, ang renovated house, ang art studio. Bawat elemento ay maingat na binalak bilang huling regalo. Wala sa mga iyon ang nagpapahiwatig ng pagkalito o kapansanan sa pag-iisip. Mama, sabi ni Mel, mas mahina na ngayon ang kanyang boses. Alam kong mahirap ito. Umalis si Papa at ngayon ay inilalantad natin ang lahat ng mga lihim na ito. Pero ang proposal na ito ay may katuturan sa pananalapi. Pareho tayong magiging secure para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Bumukas ang pinto sa likod nila at lumitaw si Manang Sol, nag-aalala ang kanyang mukha. Ayos lang ba ang lahat, Ginang Santos? Nakita ko ang mga kotse na dumating. Lumingon ang magkakapatid, kitang-kita ang inis sa pagkaantala. Pinaningkit ni Marcelo ang kanyang mga mata. Ito ay usapin ng pamilya. Si Manang Sol ay aking empleyado, sabi ko ng matatag. Siya ay malugod na tinatanggap sa aking tahanan. Sa totoo lang, putol ni Elias, ang kanyang employment status ay kabilang sa mga disputed assets na nakabinbin ang resolusyon ng aming legal na claim. Hindi umatras si Manang Sol. Personal akong inupahan ni Ginoong Rudy. Pinangako niya ako na aalagaan ko ang lugar at si Ginang Elena kung may mangyari sa kanya. Ire-review namin ang lahat ng employee contracts, sabi ni Marcelo nang mapagbaliwala. Sapat na ang narinig ko. Sa tingin ko, oras na para umalis na kayong lahat. Tumingin ako ng direkta sa magkakapatid, pagkatapos ay lumambot ang aking titig
habang bumaling ako kay Mel. Maliban sa iyo, syempre. Palagi kang malugod na tinatanggap na manatili. Hindi mo man lang isa sa alang-alang ang kanilang alok? Tanong ni Mel nang hindi makapaniwala. Ire-review ko ang anumang nakasulat na proposal kasama ang aking sariling abogado, sagot ko. Pero hindi ako mapipilitan sa aking sariling tahanan. Bumagsak ang conciliatory mask ni Marcelo. Inilalantad ang walang awa na businessman sa ilalim. Ang ari-arian na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso dahil sa resort project. Maaari nating gawin ito ng maayos. O maaari nating gawing napakahirap ang mga bagay. Iyon ba ay isang banta? Tanong ko, mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Isang reality check, pagtatama niya. Ikaw ay isang propesor sa universidad na nakaharap sa isang legal na labanan laban sa mga kalaban na may mas malaking resources. Maaaring may magandang intensyon si Rudy, pero inilagay ka niya sa isang posisyong hindi mo makakaya. Naisip ko ang asul na folder na may maingat na dokumentasyon ni Rudy, ang mga video na nagpapakita ng malinaw na pagpaplano ni Rudy, ang ari-arian na kumakatawan sa kanyang huling gawa ng pag-ibig. Naniniwala ako na alam ng aking asawa kung ano ang ginagawa niya. Sabi ko ng kalmado. Ngayon pakiusap, umalis na kayo. Mel, malugod kang tinatanggap na manatili para sa tanghalian, kung gusto mo. Mukha siyang naguguluhan, sumisilip sa pagitan ko at ng kanyang bagong tuklas na mga tito. Sa tingin ko, sasama muna ako sa kanila. Mayroon pa kaming kailangang talakayin. Hinalikan niya ako sa pisngi ng mabilis. Pag-isipan mo ang alok, mama. Pakiusap. Pinanood ko silang umalis, ang pakiramdam ng kawalan ay lumawak sa aking dibdib. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang aking anak ay naipasok sa orbit ng mga lalaki na ginugol ni Rudy ang buong buhay niya sa pag-iwas. Naghihintay si Manang Sol hanggang sa nawala ang mga kotse sa driveway bago magsalita. Ginang Santos, may kailangan kayong malaman, isang bagay na hiniling ng inyong asawa na huwag kong banggitin, maliban kung naging ganap na kailangan. Lumingon ako sa kanya, mental na pagod, pero pinipilit ang sarili kong bigyang pansin. Ano yon? Ito ay tungkol sa tunay na lawak ng ari-arian at kung ano talaga ang nakatago dito. Ikinumpas niya ang kamay patungo sa conservatory. Mas mabuting maglakad tayo. Ang ilang mga bagay ay hindi dapat talakayin sa loob ng bahay kung saan ang mga dingding ay baka may tainga. Habang sinusundan ko siya sa damuhan, ang sikat ng araw sa umaga ay nagbigay liwanag sa magandang ari-arian na lihim na nilikha ng aking asawa. Anuman ang pagbubunyag na naghihintay sa akin, sigurado ako sa isang bagay. Inasahan ni Rudy ang labanan na ito, marahil pati na rin ang kahinaan ni Mel sa manipulation ng kanyang mga kapatid. Ang tanong ay, sapat ba niya akong inihanda upang manalo sa laban na hindi ko kailanman inakala na darating? Inihatid ako ni Manang Sol sa nakalipas na main conservatory patungo sa isang tool shed na hindi ko pa nasisiyasat. Hindi tulad ng perpektong renovated structures sa iba pang bahagi ng ari-arian, ang gusaling ito ay nagpanatili ng orihinal nitong rustic appearance, sadyang hindi pinaganda para magmukhang hindi mahalaga. Ang inyong asawa ay isang maingat na tao, sabi ni Manang Sol, naglabas ng isang lumang susi na bakal. Matapos ang unang pagbisita ng kanyang mga kapatid noong nakaraang taon, naging mas maingat pa siya. Bumisita sila bago iyon? Hindi kailanman binanggit yon ni Rudy. Tumango si Manang Sol ng may kaseryosohan. Bigla silang sumulpot nang marinig nila ang tungkol sa resort project. Narito ang inyong asawa, nag-o-oversee ng konstruksyon ng art studio. Hindi nila siya nakilala noong una. Pinalaki niya ang kanyang balbas noong ginagamot siya. Ang kaswal na pagbanggit ng paggamot ni Rudy ay tumama sa akin tulad ng isang alon ng panibagong kalungkutan. Habang ako ay inosenteng nagtuturo ng literature classes, ang aking asawa ay narito, may sakit, nililikha ang sanctuary na ito habang pinipigilan ang kanyang mapang-agaw na mga kapatid. Ano ang nangyari? Pinanood niya sila mula sa malayo, pagkatapos ay umalis nang hindi nagpapakita ng sarili. Noong gabing iyon, nagbago siya ng mga plano ng ari-arian, nagsimula sa isang ito.
Binuksan ni Manang Sol ang pinto ng shed, nagbubunyag ng isang ordinaryong interior. Mga kasangkapan sa paghahardin, kagamitan, alikabok na sumasayaw sa mga shafts ng liwanag na dumadaloy sa mga bitak ng dingding. Kumpiyansa si Manang Sol na naglakad patungo sa likod na sulok, itinutulak ang ilang nakasalansan na kahon upang ilantad ang isang trapdoor na nakasuksok sa concrete floor. Ang inyong asawa ang nag-install ng pasukan na ito noong nakaraang taglamig. Inakala ng mga manggagawa na nagtatayo sila ng isang wine cellar. Hinila niya pataas ang mabigat na pinto, inilalantad ang isang matibay na hagdanan na bumababa sa dilim. Pagkatapos niyo, ang kuryosidad na umapaw sa pag-aalala, sinundan ko si Manang Sol pababa sa hagdanan. Sa ibaba, binuksan niya ang isang switch at umilaw ang mga ilaw, nagbubunyag ng isang concrete tunnel na umaabot sa harap namin. Ano ang lugar na ito? Tinawag iyan ng inyong asawa na The Vault. Tinatawag ko itong henyo. Ang tunnel ay umabot ng halos 100 feet bago bumukas sa isang malaking silid na puno ng mga file cabinet, isang mesa na may kagamitan sa computer, at mga dingding na natatakpan ng mga mapa at dokumento. Maligayang pagdating sa war room ni Rudy, sabi ni Manang Sol nang may bahagyang pagmamalaki. Lahat ng pinagsama-sama niya tungkol sa kanyang mga kapatid, sa kanilang mga negosyo, at sa tunay na halaga ng Crestwood Estate. Lumapit ako sa pinakamalapit na dingding kung saan ang isang detalyadong mapa ay nagpakita hindi lamang ng ari-arian, kundi pati na rin ang nakapalibot na lugar sa loob ng milya-milya. Ang mga pulang marka ay nagpapahiwatig ng mga lokasyon ng resort project, na may sulat kamay na mga annotation tungkol sa mga halaga, construction phases at epekto sa real estate. Hindi ko maintindihan, sabi ko, bumaling kay Manang Sol. Alam ni Rudy ang tungkol sa resort project? Hindi nung una. Binili niya ang lugar na ito upang i-renovate iyon para sa inyo, malinis at simple. Pero mga 2 taon na ang nakalipas nang magsimula ang Summit Resorts ng mga preliminary studies. Umupa siya ng isang real estate consultant upang suriin ang epekto sa Crestwood. Itinuro ni Manang Sol ang mapa. Natuklasan nila ang isang bagay na sinusubukan ng developer na panatilihing lihim hanggang sa matapos ang lahat ng pagbili ng lupa. Ang buong proyekto ay 3 beses na mas malaki kaysa sa inanunsyo nila sa publiko. Sinuri kong mabuti ang mapa, napansin kong paano umabot ang mga marka ng lampas sa lugar na ipinubliko ng press. Ang Phase 2 ng resort ay magsasama ng isang golf course na mangangailangan ng bahagi ng ari-arian na katabi ng sa atin, patuloy ni Manang Sol. Naibili na nila ang halos lahat ng kinakailangang lupa, maliban sa Crestwood Estate. Pagtatapos ko, nagsisimulang maunawaan. Ang iyong asawa ay nag-verify niyon sa 3 independent specialists. Ang strategic position ng ari-arian na ito ay ganap na maaaring harangan ang binalak na expansion. Kung wala iyon, mawawala sa proyekto ang kalahati ng projected value nito. Kaya, ang ari-arian ay mas mahalaga pa kaysa sa inaakala ng kanyang mga kapatid exponentially. Pero hindi lang iyon. Lumapit si Manang Sol sa isang file cabinet, kinuha ang isang makapal na folder. Idinokumento ni Rudy ang mga dekada ng questionable business practices ng 3 magkakapatid. Tax evasion, insider trading, misappropriation ng pondo ng kliyente, sapat na ebidensya upang professionally ruin sila kung ito ay ilalantad. Tiningnan ko ang maingat na dokumentasyon, kinikilala ang thorough approach ni Rudy sa paglutas ng problema. Email printouts, financial records, sworn affidavit mula sa dating mga empleyado. Nagtayo siya ng isang airtight case laban sa kanyang mga kapatid. Bakit niya pinagsama-sama ang lahat ng proteksyong ito? Umupo si Manang Sol sa mesa, kinukumpas ako na kunin ang kabilang upuan. Alam niya na pupuntahan nila ang bahay sa sandaling wala na siya. Gusto niyang magkaroon kayo ng bala. Naisip ko ang smug confidence ni Marcelo, ang legal na maneuvering ni Elias, ang kanilang mabilis na pagtrabaho upang mapasunod si Mel. Inasahan niya ang lahat. Hindi lahat, sabi ni Manang Sol ng kalmado. Hindi niya inaasahan na mararating nila ang iyong anak ng napakabilis.
Ang alaala ng tila pagtataksil ni Mel ay tumama. Maninipula sila sa kanya gamit ang mga half-truths at mga pangako ng kayamanan at naglalaro sa kanyang kalungkutan. Tumango si Manang Sol. Nawala ang kanyang ama. Bigla, inaalok nila siya ng koneksyon sa kanya sa pamamagitan ng pinagsasaluhan na dugo at kasaysayan. Isang malakas na pang-akit para sa isang nagdadalamhating dalaga. Tama siya. Palaging daddy's girl si Mel, pinagsasaluhan ang analytical mind at pagmamahal ni Rudy sa mga puzzle. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan sa kanya ng nalulula, vulnerable sa sinumang nag-aalok ng koneksyon sa kanya. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko, halos para sa sarili ko. Iyan ay nakasalalay sa kung ano ang gusto mo, sagot ni Manang Sol. Maaari mong ibenta ang lahat at umalis ng mayaman, pero marahil ay forever alienated mula sa iyong anak. Maaari mong labanan ang mga kapatid ng legal gamit ang ebidensya na ito na maaaring manalo sa labanan, pero lalong lalala ang mga sugat ng pamilya. O ano? Maaari mong gawin ang palaging ginawa ng iyong asawa. Mag-isip ng 3 hakbang pasulong at hanapin ang landas na hindi inaasahan ng sinuman. Isinasaalang-alang ko iyon habang patuloy kong sinusuri ang war room. Sa mesa, may isang framed photograph na hindi ko pa nakikita. Isang tinedyer na Rudy ang nakatayo ng may pagmamalaki sa tabi ng isang nagwagi sa award na orchid. Ang kanyang mukha ay umiilaw sa isang inosenteng kagalakan na bihirang masilayan ko sa lalaking pinakasalan ko. Iyan ang unang Katalia na kailanman ay inalagaan niya, sabi ni Manang Sol. Napansin ang aking pagtuon sa larawan. Iyon ang isang maliwanag na spot sa kanyang kabataan dito. Sinira iyon ng kanyang mga kapatid habang wala si Rudy sa eskwelahan para lang saktan siya. Ang isa pang piraso ng puzzle ay umikot sa lugar. Ang suporta ni Rudy sa aking pag-ibig sa mga bulaklak at art, sa kabila ng wala siyang personal na interes sa mga iyon. Ang kahangahangang konservatory at studio ay hindi lamang mga regalo. Iyon ay ang pagbawi ng isang bagay na mahalaga na ninakaw ng kanyang mga kapatid. Kinuha ko ang larawan, isang plano ang nagsisimulang mabuo sa aking isip. Manang Sol, gumagana ba ang laptop na may mga video ni Rudy dito sa ilalim? Tumango siya. May isang secure network sa buong ari-arian. Tiniyak yan ng inyong asawa. Mahusay. Kailangan kong panoorin ang susunod na ilang mga video ng mas maaga sa schedule. Pagkatapos, gusto kong mag-schedule kayo ng isang pulong para sa akin. Kanino? Una, aking anak na babae ng mag-isa, malayo sa impluwensya ng kanyang mga tito. Pagkatapos, aking abogado. At sa huli, tiningnan ko ang dingding ng ebidensya na pinagsama-sama ni Rudy laban sa kanyang mga kapatid. Sa tingin ko, gusto kong makipag-usap sa mga executive sa Summit Resorts. Ngumiti si Manang Sol sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa nakatagong bunker. Nagpaplano kayo ng isang bagay na aaprubahan ng inyong asawa. Nagpaplano ako ng isang bagay na karapat-dapat sa lalaking nagmahal sa akin ng sapat upang likhain ang lahat ng ito. Pagtatama ko, ang isang bagong determinasyon ay nagpatatag sa aking boses. At kailangan ko ang tulong ninyo. Anuman ang kailangan ninyo, Ginang Santos, nangako si Manang Sol. Binigyan ako ng inyong asawa ng pangalawang pagkakataon nang walang ibang tao ang gagawa. Utang na loob ko sa kanya ang lahat at by extension, utang ko iyon sa inyo. Ito ay isa pang facet ni Rudy na hindi ko alam. Ang kanyang tahimik na pagiging mapagbigay na umaabot ng lampas sa aming immediate family, nagpapabago ng mga buhay na hindi ko pa narinig. Habang umaalis kami sa bunker, maingat na itinago muli ang pasukan, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon sa aking yumaong asawa. Hindi ang kalungkutan na namayani sa nakalipas na ilang linggo, kundi isang partnership na sa paanuman ay nagpatuloy lampas sa kamatayan. Hindi lang niya ako iniwan ng isang ari-arian at material security, kundi mga kasangkapan at kaalaman upang likhain ang sarili kong landas. Inakala ng magkakapatid na Santos na nakaharap sila sa isang naive widow na hindi match para sa kanila. Wala silang ideya kung ano ang darating. Sa nakalipas na 48 oras, halos hindi ako natulog.
Hinimok ng determinasyon at ng lumalagong kalinawan ng aking plano, pinanood ko ang isang buong linggong halaga ng mga video ni Rudy sa isang gabi. Ang bawat isa ay nagbubunyag ng mas marami sa kanyang strategy at sa lalim ng kanyang foresight. Susubukan nilang maghati at manakop. Babala niya sa isang recording na parang nakikipag-usap ng direkta sa aking kasalukuyang sitwasyon. Si Marcelo ang magiging magiliw na mukha. Si Elias ang legal na banta. Si Isagani ang tahimik na observer. At tatargetin nila si Mel. Siya ang pinakamadaling landas para i-destabilize ang posisyon mo. Sa isa pang video, nagpakita siya ng mga dokumento mula sa developer na nakuha niya sa pamamagitan ng mga contact sa opisina ng munisipyo, determinadong panatilihin ng Summit Resorts na lihim ang Phase 2 ng proyekto hanggang sa masiguro ang lahat ng kinakailangang lupa. Kung matutuklasan nila na alam natin ang tungkol sa golf course bago nila subukang bilhin tayo, ang halaga ng pakikipagnegosasyon ay 3 beses natataas. Armado ng mga insights ni Rudy at ng sarili kong lumalagong pag-unawa, inayos ko na makipagkita kay Mel sa isang coffee shop sa syudad, malayo sa impluwensya ng magkakapatid na Santos at sa emosyonal na pang-akit ng sanctuary na nilikha ni Rudy. Dumating siya ng 15 minuto huli, defensive na bago pa siya umupo. Hindi ako magtatagal. Dadalhin ako ni Tito Marcelo para makipagkita sa ilang investor ngayong hapon. Tito Marcelo, inulit ko ng mahina, napakalapit mo na sa loob ng 3 araw. Namula siya. Mabait sila at mapag-anyaya na mas marami kaysa sa masasabi ko tungkol sa iyo. Tinatrato mo ang pamilya ni Papa na parang mga kaaway. Sinupsop ko ang aking kape, maingat na pinipili ang susunod kong mga salita. Naaalala mo ba ang narrative theory class na gusto mo noong unang semestre tungkol sa kung paano ganap na nagbabago ang parehong kwento depende sa kung sino ang nagkukwento nito? Ano ang kinalaman niyan sa ating sitwasyon? Narinig mo lang ang kanilang bersyon ng kwentong ito. Hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang na baka may isa pang perspektibo. Ang sa iyong ama. Patay na si Papa, sabi niya ng tuwiran. Ang sakit ay kumikislap sa kanyang mukha. At halata na hindi siya nagtiwala sa atin nang sapat upang sabihin sa atin ang tungkol sa lugar na ito habang siya ay buhay pa. Inabot ko ang aking purse at kinuha ang isang tablet. May iniwan talaga siya para sa ating dalawa. Ano ito? Gumawa ng mga video ang iyong ama, Mel. Daan-daan sa mga ito. Mga mensahe upang gabayan ako, upang gabayan tayo matapos siyang mawala. Binaligtad ko ang tablet, inihanda ang video na nilagyan ni Rudy ng label na para kay Mel kapag kailangan niya ito. Namutla ang kanyang mukha. Gumawa siya ng mga video, alam niyang mamamatay siya. Na-diagnose siya 3 taon na ang nakalipas ng cerebral aneurysm, sabi ko ng mahina. Sa wakas ay ibinahagi ang katotohanan. Pinili niyang huwag sabihin sa atin. Gusto niyang iligtas tayo sa panonood sa kanyang paghina. Imposible iyan, sasabihin niya sa akin. Pero ang kawalan ng katiyakan ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang boses. Panoorin mo ang video, Mel. Pakinggan mo siya. Sa nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang play. Lumitaw ang mukha ni Rudy. Malusog, masigla, ang kanyang mga mata ay kumukulubot sa ngiti na napaka-karakteristikong sa kanya. Kamusta? Aking napakatalinong anak. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin, wala na ako. At alam ko, malamang nagalit ka tungkol sa lahat ng mga lihim na itinago ko. Tumawa siya ng mahina. Hindi mo kailanman nagustuhan ang pananatili sa dilim tungkol sa anumang bagay, kahit noong bata ka. Pumikit ang mga luha sa mata ni Mel habang nagpatuloy ang kanyang ama. Dapat sinabi ko sa iyo, na may sakit ako. Dapat binigyan kita ng oras upang maghanda, upang itanong ang lahat ng mga tanong na napakahusay mong nabubuo. Pero nagpakasarili ako. Gusto ko na ang huling mga taon natin na magkasama ay normal, hindi natatakpan ng aking diagnosis. Umaasa ako na balang araw ay mapatawad mo ako sa pagpipiliang iyon. Lumapit si Rudy sa kamera. Pero meron pang kailangan mong malaman. Isang bagay tungkol sa aking mga kapatid na hindi ko kailanman ibinahagi sa iyo. Ang paghihiwalay natin ay hindi lang isang petty family squabble, Mel.
Daya nilang kinuha ang bahagi ko ng mana noong 19 ako. Ginamit nila ang pangalan ko sa mga peking dokumento habang wala ako sa kolehiyo. Nang malaman ko at nagbanta akong ilantad sila, nagbanta sila na isasama ako bilang isang kusang loob na kasabwat. Tinakpan ni Mel ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa screen. Umalis ako sa Tagaytay, lumipat ako sa Maynila, nakilala ko ang iyong ina. Nagtayo ako ng isang buhay, pinalaki kita. Iyon ay higit pa sa sapat, tumigas ang kanyang ekspresyon. Pero ang aking mga kapatid ay hindi kailanman nagbago. Ano man ang sinasabi nila sa iyo ngayon, tandaan ito. Gusto nila ng kontrol sa ari-arian ng pamilya, hindi dahil sa pagiging sentimental, kundi dahil sa purong kasakiman. At gagamitin nila ang sinuman, kasama ang aking anak, upang makuha iyon. Natapos ang video, frozen sa nag-aalalang mukha ni Rudy. Nanatili si Mel nang hindi gumagalaw, tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Pinoprotektahan niya tayo, bulong niya sa wakas. Sa lahat ng oras na ito, higit pa iyon sa kanyang sakit. Kinumpirma ko ng marahan. Ang iyong mga tito ay hindi ang koneksyon sa pamilya na inaangkin nilang sila. Sila ay mga opportunist na nakikita ka bilang pinakamadaling landas sa gusto nila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, pinalitan ng galit ang kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Nagsisinungaling sila sa akin, hindi ba? Tungkol sa lahat, maliban sa katotohanan na ang bahay ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Totoo ang bahaging iyon, pero hindi nila sinabi sa iyo ang tungkol sa buong resort project o kung bakit ang ari-arian ay napakahalaga sa mga plano ng developer. Ang pag-unawa ay umilaw sa kanyang mga mata. Sinusubukan nila tayong ikon. Tayo? Inulit ko, nakaramdam ng pag-asa. Ibig sabihin, bumalik ka sa panig ko? Mama, hindi ako kailanman umalis sa panig mo. Tumingin siya sa ibaba, nahihiya. Gusto kong makaramdam ng koneksyon kay Papa sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Mayroon silang mga kwento tungkol sa kanya noong bata pa siya, mga larawan na hindi ko pa nakikita. Naiintindihan ko, tiniyak ko sa kanya, inabot ang aking kamay sa mesa upang pisilin ang kanya. Ginagawa tayong vulnerable ng kalungkutan sa mga paraan na hindi natin inaasahan, pero ngayon, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila, magkasama. Nagtuwid si Mel, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkawasak patungo sa determinasyon na napakaliit na katulad ni Rudy kaya't sumakit ang puso ko. Ano ang plano? Ngumiti ako, nakaramdam ng unang tunay na kumpiyansa mula nang magsimula ang pagsubok na ito. Una, makikipagkita tayo sa aking abogado ngayong gabi. Hindi ang family lawyer na gusto ng iyong mga tito na gamitin, kundi isang inirekomenda ni Atarian Reyes. Pagkatapos, bukas, may appointment tayo sa Summit Resorts. Bakit? Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At alam na natin ngayon ang isang bagay na hindi alam ng iyong mga tito. Eksakto kung gaano talaga ang halaga ng ari-arian sa developer. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento mula sa war room ni Rudy. Inakala nilang nakikipag-ugnayan sila sa isang walang alam na balo at isang naive niece. Oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga ang kalaban nila. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Rudy, tumawa si Mel, isang tunog ng tunay na katuwaan. Palaging sinabi ni Papa na ikaw ang pinakamatalino na tao na kailanman niyang nakilala. Nasa ilalim ng tahimik na propesor ng literature na iyon ay isang strategist na maaaring malampasan ang sinuman kung sapat ang motibasyon. Talaga bang sinabi niya iyon? Tanong ko, nagulat. Palagi? Ngumiti siya, pinunasan ang huling mga luha. Sinabi rin niya na ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng sinuman ay ang maliitin si Elena Santos. Habang umaalis kami sa coffee shop ng magkasama, nakaramdam ako ng pagbabago sa dynamic ng labanang ito. Hindi sinasadya na pinagkaisa kami ng magkakapatid na Santos sa halip na hatiin kami. Wala silang ideya na ang kanilang paunang tila tagumpay kay Mel ay nagbigay lamang ng entablado para sa kanilang huling pagkatalo.
Mamaya noong gabing iyon, kasama si Mel sa tabi ko, ipinakita ko ang aking kumpletong plano sa abogado na inirekomenda ni Rudy para sa eksaktong senaryo na ito. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa professional interest patungo sa hindi nakatagong paghanga habang nauunawaan niya ang buong saklaw ng aking proposal. "Ginang Santos," sabi niya sa wakas, "sinabi sa akin ng inyong asawa na surpresahin niyo ako sa inyong strategic thinking." Tama siya. Ang aking asawa, sagot ko, ay tama sa maraming bagay, kasama na ang kanyang paniniwala sa aking kapasidad, hindi lamang upang makaligtas sa kanyang kamatayan, kundi upang lumabas ng mas malakas mula sa pagsubok ng kalungkutan at pagtataksil. Dumating ang magkakapatid na Santos sa Crestwood Estate nang eksakto sa oras na inaasahan ko, 10:00 ng matalas, 3 araw matapos ang meeting ko kay Mel. Ang kanilang itim na SUV ay umakyat sa driveway nang may kumpiyansa ng mga taong naniniwala na ang tagumpay ay isa lamang formality. Sa likod nila ay sumunod ang isang silver sedan na hindi ko nakilala, malamang na kanilang attorney o financial consultant. Pinanood ko mula sa bintana ng study, hindi nakasuot ng kaswal na damit na nakita nila dati, kundi sa isang tailored suit na sadyang binili ko para sa meeting na ito. Mahalaga ang appearances kapag nag-o-orchestrate ng isang rehearsal at nilayon kong ipakita ang sarili ko, hindi bilang isang nagdadalamhating balo, kundi bilang ang matinding kalaban na palaging alam ni Rudy na ako. Dumating na sila, alerto ko kay Mel, na lumitaw mula sa library na mukhang equally professional sa isang navy dress. Ang relo ng kanyang ama, isa sa kanyang pinakapinahahalagahan na possessions, ay kitang-kita sa kanyang pulso. "Handa na?" Tanong niya. Ang kaba at determinasyon ay nagbabangga sa kanyang ekspresyon. "Ganap na," pinisil ko ang kanyang kamay. "Tandaan, hayaan mo muna silang masikip sa sulok ang sarili nila." Lumitaw si Manang Sol. Ang iba ay pumasok sa likod na pasukan. Handa na sila sa dining room, tulad ng hiniling mo. Tumango ako bilang pasasalamat. Perpektong timing. Nagring ang doorbell at nagpunta si Manang Sol para sagutin iyon nang may kasanayan sa paggalang ng isang taong alam ang kanyang papel sa maingat na choreographed performance na ito. "Magandang umaga, mga Ginoo." Narinig ko siyang bumati sa kanila. Si Ginang Elena at Mel ay naghihintay dito, pakiusap. Pumasok sila nang may madaling pagiging pamilyar ng mga taong sanay sa pagkontrol ng mga kapaligiran. Si Marcelo ang nanguna, sinundan ni Elias na may kanyang laging naroroon na legal folder, at si Isagani ang sumusunod sa likuran. Sa likod nila ay naglakad ang isang lalaking may uban sa buhok, nakasuot ng mamahaling suit na nagpapakita ng autoridad ng korporasyon. "Elena." Tumango si Marcelo, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Pinahahalagahan namin ang pagsang-ayon mo sa meeting na ito. Ito si Ginoong Chen, ang CFO ng Sterling Investments. Naisip namin na magiging productive na magkaroon ng isang specialist na sasali sa aming talakayan tungkol sa potensyal ng ari-arian. Kaya, nagdala sila ng isang financial executive upang takutin ako gamit ang technical jargon at market valuations. Predictable. "Napakabuti naman," sagot ko ng maayos. "Inihanda ko ang dining room para sa ating meeting. Sundan niyo ako." Inihatid ko sila sa bahay, napansin ang kanilang evaluative glances sa mga renovation na kinumpleto ni Rudy. Sa formal na dining room, isang malaking mesa ang inihanda na may mga dokumento sa bawat place setting, mga bote ng tubig at kape, ang larawan ng professional preparation. "Pakiusap, umupo kayo," kumpas ko. Naniniwala akong marami tayong kailangang talakayan. Habang umuupo sila, ang mga ekspresyon ng kumpiyansa ay matatag pa rin sa lugar, na natili akong nakatayo sa ulo ng mesa. "Bago tayo magsimula," sabi ko, "gusto kong pasalamatan kayo sa inyong naunang proposal. Iyon ay nakapagtuturo." Lumawak ang ngiti ni Marcelo, malinaw na binibigyang kahulugan ang aking komento bilang pagsuko. Nalulugod kami na naglaan ka ng oras upang isaalang-alang ang aming alok. Sa expertise ni Ginoong Chen, maaari nating talakayin ang pinakakapaki-pakinabang na kaayusan para sa paghahati ng mga assets ng ari-arian. "Oo, paghahati,"
sabi ko, kinuha ang isang remote control mula sa mesa. Iyan ang tiyak na gusto kong talakayin. Pinindot ko ang isang button at isang nakatagong screen ang bumaba mula sa kisame sa dulo ng silid. Nagpalitan ng nagulat na tingin ang magkakapatid. Malinaw, hindi nila inaasahan ang antas na ito ng paghahanda. Kung maaari mong idirekta ang iyong pansin sa presentation, patuloy ko, nag-click muli ng remote. Isang detalyadong mapa ng Crestwood Estate ang lumitaw sa screen. Nagpapakita ng mga hangganan ng ari-arian, topographical features at ang posisyon nito na may kaugnayan sa nakapalibot na lugar. Ito ang buong survey ng Crestwood Estate, ipinaliwanag ko. Ang buong 25 acres, hindi lang ang 10 acres na binanggit sa inyong proposal. Nag-aalangan si Elias. Ang kanlurang bahagi ay isang undevelopable preservation area. Inalis namin yon para sa kapakanan ng pagiging simple. Napakabuti naman, sagot ko ng may pangiinis. Maliban sa isang maliit na detalye, isa pang click ng remote at ang mapa ay overlay na may buong resort project. Lahat ng phases kasama ang golf course na lihim na pinapanatili ng Summit Resorts. Nagtuwid si Ginoong Chen sa kanyang upuan, ang kanyang professional mask ay dumulas habang lumalapit siya upang pag-aralan ang projection ng may biglaang interes. Tulad ng makikita ninyo, patuloy ko ng kalmado, ang Phase 2 ng proyekto ay umaabot ng labis sa kanlurang bahagi ng aming ari-arian, ang acres na napakageneroso ninyong inalok na alisin sa aming fair division. Namula ang mukha ni Marcelo. Ang mga planong iyon ay haka-haka lang. Ang pagsusuri mula sa Sterling Investments ay nagpapahiwatig. Sa totoo lang, putol ng isang bagong boses habang bumubukas ang side door. Ang mga planong iyon ay kinumpirma ng board mismo ng Summit Resorts. Lumingon ang magkakapatid na Santos sa pagkabigla habang si Ginoong Alolston, ang CEO ng Summit Resorts, ay naglalakad sa silid, sinundan ng aking abogado at 2 executive na nakasuot ng pormal. Ano ito? Tanong ni Marcelo, bahagyang tumatayo. Ito, sagot ko ng masaya, ay isang meeting tungkol sa tunay na halaga at kinabukasan ng Crestwood Estate. Nagpahayag si Ginoong Alolston ng isang makabuluhang interes sa ari-arian, lalo na matapos suriin ang kumpletong mga dokumento na pinagsama-sama ng aking asawa tungkol sa resort project. Nagbigay si Ginoong Chen ng isang betrayed look sa magkakapatid na Santos. Sinabihan ako na mayroon kayong exclusive negotiating rights sa ari-arian na ito. Wala silang karapatan, putol ng aking abogado ng kalmado. Inilalagay ang karagdagang mga dokumento sa mesa. Si Ginang Santos ay may malinaw at walang pag-aalinlangan na title sa buong ari-arian. Ang mga dokumento na ipinakita sa inyo ng Ginoong Santos ay walang legal na merito. Ibinagsak ni Marcelo ang kanyang kamay sa mesa. Ano ba talaga ang pinag-uusapan niya? Tanong ni Ginoong Chen, lalong nagiging hindi komportable. Marahil ay liliwanagin ito, sabi ko, tumango sa aking abogado na nagbahagi ng mga sealed envelopes sa lahat ng nasa mesa. Mga kopya ng dokumentasyon na iningatan ng aking asawa tungkol sa ilang mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga assets ng pamilya Santos. Naniniwala akong nag-expire na ang statute of limitations sa ilan sa mga bagay na ito. Pero maaaring makita ng IRS at state tax authorities ang iba na lubhang interesante. Binuksan ni Elias ang kanyang envelope, sinusuri ang nilalaman ng may lumalagong pagkaalarma. Ito ay mga pribadong usapin ng pamilya, nauutal siya, ganap na hindi nauugnay sa kasalukuyang talakayan. Sa kabaligtaran, pinabulaanan ko, sa wakas ay umupo ako sa ulo ng mesa. Nagtatatag sila ng isang pattern ng mapanlinlang na pag-uugali na direktang nakakaapekto sa inyong credibility sa mga negosasyon na ito. Pag-uugali na nagpatuloy ng sadyang niligaw ninyo si Ginoong Chen tungkol sa inyong posisyon upang makipagnegosasyon sa ari-arian na ito. Binalot ng katahimikan ng silid habang napagtanto ng magkakapatid na Santos ang kabuuan ng kanilang exposure. Idinokumento ni Rudy ang lahat, ang kanilang historical crimes laban sa kanya, ang kanilang kamakailang mga manipulation, ang kanilang mga pagtatangka na i-appropriate ang mahalagang mga assets habang nagmumukhang mapagbigay.
Ano ang gusto mo, Elena? Tanong ni Marcelo sa wakas. Ang kanyang fasad ng kumpiyansa ay gumuho. Gusto kong umalis kayo sa Crestwood Estate at huwag na huwag nang babalik, sinabi ko ng simple. Gusto kong itigil ninyo ang lahat ng pagtatangka na kontrahin ang aking pagmamay-ari o i-manipulate ang aking anak. Bilang kapalit, ang mga dokumentong ito ay mananatiling pribado. Biglang tumayo si Ginoong Chen. Naniniwala ako na ang aking pagkakasangkot sa bagay na ito ay batay sa hindi kumpleto at potensyal na mapanlinlang na impormasyon. Kung i-excuse niyo ako, Ginang Santos, makikipag-ugnayan ako sa inyo ng direkta para sa anumang talakayan sa hinaharap. Nagbigay siya ng isang tingin ng paghamak sa magkakapatid bago lumabas. Namula ang mukha ni Marcelo habang pinapanood niya ang kanyang kakampi na umalis. Wala kang ideya kung ano ang ginagawa mo, Elena. Ang mga gastos sa pagpapaunlad para sa kanlurang lugar ay napakataas. Ang logistics lang, sa totoo lang, putol ni Ginoong Alolston, ang Summit Resorts ay nakabuo ng bagong mga pamamaraan ng konstruksyon na sadyang angkop para sa ganitong uri ng lupain. Handa kaming gumawa kay Ginang Santos ng isang alok na kumikilala sa parehong mga hamon at sa pambihirang potensyal ng ari-arian na ito. Habang nagpapatuloy ang meeting, nagbabago mula sa binalak na takeover ng magkakapatid na Santos patungo sa aking maingat na orchestrated counteroffensive. Nahuli ko ang mata ni Mel sa kabila ng mesa. Ang kanyang mahinang ngiti ay naghatid ng lahat. Pagmamalaki, pagpapatunay, at ang bittersweet recognition na inihanda kami ni Rudy para sa sandaling ito, kahit mula sa kabilang buhay. Nang tuluyang umalis ang magkakapatid na Santos 2 oras pagkaraan, natalo, nalantad, at legal na nakatali sa kasunduan na inihanda ng aking abogado na siguro ang kinabukasan ng Crestwood Estate ng eksakto tulad ng inisip ni Rudy. Hindi hinati sa mga sakim na kamag-anak, hindi ibinenta sa pinakamataas na bidder, kundi pinanatili bilang isang pamana para sa pamilya na pinili niya at minahal, sina Mel at ako. Habang nawawala ang kanilang mga sasakyan sa driveway, lumitaw si Manang Sol sa tabi ko. Ipagmamalaki kayo ng inyong asawa, sabi niya ng kalmado. Mas matalino kayo sa kanila, eksakto tulad ng pinaniniwalaan niya. Pinanood ko ang alikabok na tumira sa kalsada. Isang kakaibang mixture ng emosyon ang bumalot sa akin. Ang tagumpay ay naghalo sa kalungkutan, ang lakas ay lumabas mula sa kahinaan. Hindi pa tayo tapos, sagot ko, iniisip ang mga video na naghihintay pa rin sa laptop ni Rudy ng kinabukasan na umaabot sa harap namin. Ito ay ang unang labanan lamang, pero ito ay isang bagay na tiyak naming napanalunan, gamit ang mga sandata na maingat na inihanda ni Rudy. At ang lakas na palagi niyang nakikita sa akin kahit na hindi ko iyon makita sa sarili ko. Ang mga linggo, kasunod ng pagkatalo ng magkakapatid na Santos, ay lumipas sa isang blur ng mga praktikal na bagay. Ang pagtatapos ng aming settlement, mga meeting sa Summit Resorts upang buuin ang isang mutually beneficial agreement na magpapanatili sa pinakasensitibong bahagi ng ari-arian. At ang maingat na inventory ng lahat ng nilikha ni Rudy sa Crestwood Estate. Nanatili si Mel sa akin sa panahong ito. Ang kanyang paunang sama ng loob tungkol sa mga lihim ng kanyang ama ay nagbago sa pagpapahalaga sa kanyang foresight. Nagtatag kami ng isang routine ng panunood ng kanyang pang-araw-araw na mga video ng magkasama tuwing umaga. Pareho kaming nakakahanap ng kaaliwan at gabay sa kanyang presensya pagkatapos niyang pumanaw. May ideya ka ba? Tanong ni Mel isang gabi habang nakaupo kami sa beranda. Pinapanood ang paglubog ng araw. Anumang hinala na may sakit si Papa o binalak niya ang lahat ng ito? Sinuri ko ang tanong ng maingat, hinahanap ang mga missed signs sa aking mga alaala. Mayroong maliliit na bagay na may katuturan sa pagbabalik tanaw. Ang kanyang pagpupursigi sa pag-update ng aming mga legal na dokumento 3 taon na ang nakalipas. Ang paraan na minsan ay titingnan niya kami habang naghahapunan. Halos minamemorya ang aming mga mukha. Ang kanyang biglaang interes sa pagkuha ng larawan ng mga ordinaryong sandali. Inakala ko lang na dumadaan siya sa middle-aged appreciation phase, sabi ni Mel, malungkot na nakangiti. Sa isang paraan,
Ganun nga, pagmuni-muni ko, sumisipsip ng aking tsaa. Hindi lang dahil sa mga dahilan na inakala natin. Ang pinakamalaking pagbabago ay kung paano niya tinigil ang pagpapaliban ng mga personal na bagay. Ang iyong ama ay palaging isang balang araw na tao tungkol sa mga personal na usapin. Balang araw ay maglalakbay tayo sa Europa. Balang araw ay matututunan niya ang pagkuha ng larawan. Balang araw ay ire-renovate natin ang kusina. Pagkatapos, bigla siyang nagsimulang gumawa ng mga bagay sa halip na pag-usapan lang ang mga iyon, lumilikha ng isang bagay na pangmatagalan. Umiling ako, nag-a-adapt pa rin sa tindi ng kung ano ang itinago niya. Hindi ko kailanman inisip na nakikipaglaban siya sa oras. Lumilikha ng isang pamana dahil alam niya na hindi siya narito upang makita itong umunlad. Nagulat ang mga executive sa Summit Resorts nang inilarawan ko ang aking mga kondisyon para sa pag-access sa ari-arian. Sa halip na ibenta ang lahat para sa isang solong lump sum, tulad ng gagawin ng karamihan sa mga may-ari ng lupa, iginiit ko ang isang kasunduan na nagbigay prioridad sa environmental preservation. Nagtatag ng mahigpit na limitasyon sa pagpapaunlad at ginagarantiya na ang conservatory at ang art studio ay mananatiling buo. Ginang Santos, sabi ng chief negotiator, ang mga term na ito ay lubhang hindi pangkaraniwan sa industriya. Kung gayon, marahil ang industriya ay nangangailangan ng mas hindi pangkaraniwang term. Sagot ko, inihahatid ang tahimik na kumpiyansa ni Rudy. Ang lupain na ito ay espesyal. Maari itong maghintay hanggang sa sumang-ayon tayo sa responsabling mga pamamaraan upang paunlarin iyon. Sa aking pagtataka, si Ginoong Alolston, ang CEO, ay naintriga sa halip na pigilan ng aking diskarte. Binanggit ng inyong asawa na isa kayong nagtapos sa literature and arts bago naging propesor, napansin niya. Ang sabi niya ay igigiit ninyo na gawin iyon sa tamang paraan, hindi lang sa pinakakapakipakinabang na paraan. Ang isa pang piraso ng pagpaplano ni Rudy ay inihayag. Nagtatag siya ng mga kontak sa piling mga tao sa industriya, nagbibigay daan para sa mga negosasyon na alam niyang magaganap pagkatapos ng kanyang kamatayan. Isang buwan, pagkatapos kong angkinin ang aking mana, nasa art studio ako na nilikha ni Rudy. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana, nagbibigay liwanag sa isang canvas sa easel. Matapos ang higit sa isang dekada na malayo sa pagpipinta, sa wakas ay kinuha ko muli ang brush, nag-aatubili sa una. Pagkatapos, nang may lumalagong kumpiyansa. Ang paksa ngayon ay naghihintay nang may pasensya sa conservatory, nakikita sa mga bintana ng studio. Ang rare blue orchid na natagpuan ni Rudy dahil naalala niya ang isang kaswal na komento na ginawa ko mga taon na ang nakalipas. Tinuruan ako ni Manang Sol tungkol sa paglilinang ng orchid. Ang aking mga daliri ay unti-unting nakakabawi ng dexterity na inakala kong nawala na. Mama, lumitaw si Mel sa doorway. May hawak na laptop. Iba ang video ngayon. Sa tingin ko, dapat mo itong panoorin ng mag-isa. Ibinaba ko ang aking brush, kuryoso. Sanay na kaming panoorin ang pang-araw-araw na mga mensahe ni Rudy ng magkasama. Iba sa anong paraan? May marka ito na sadyang for day 30. Nilagyan niya ng title na, kapag nagsimula na si Elena na magpinta muli, inabot niya sa akin ang computer nang may banayad ng ngiti. Alam niyang babalik ka sa huli sa bagay na ito. Mag-isa sa studio, napapalibutan ng mga kasangkapan ng isang passion na muli kong natutuklasan, binuksan ko ang laptop at pinindot ang play. Lumitaw si Rudy, nakaupo sa mismong silid na ito bago na-install ang mga art supplies. Ang espasyo ay walang laman maliban sa kahangahangang mga bintana. "Kamusta? Mahal ko," nagsimula siya. Ang kanyang ngiti ay nagpapainit sa akin sa paglipas ng panahon. Kung nakikita mo ito, natagpuan mo ang daan pabalik sa art, pabalik sa passion na isinantabi mo para sa ating pamilya sa lahat ng mga tao na ito. Hinawakan ko ang screen ng marahan, ang luha ay pumipikit. Marami akong iniisip tungkol sa pamana, patuloy niya. Kung ano ang iniiwan natin, kung anong mga marka ang ginagawa natin sa mundo. Iniisip ng karamihan sa mga tao ang pamana sa mga tuntunin ng mga anak o kayamanan o tagumpay.
Pero mayroon pang ibang uri ng pamana, ang pagpapagana ng posibilidad sa mga minamahal natin. Ikinumpas niya ang kamay sa walang laman na silid sa paligid niya. Ang espasyo na ito ay hindi pa tapos, pero sa isip ko nakikita ko na itong kumpleto, puno ng liwanag at kulay at ng mga creation mo. Nakikita kita na nakatayo sa isang easel, brush sa kamay, sa wakas ay nagbibigay ng anyo sa mga visyon na dinala mo sa loob mo sa lahat ng mga taon na ito. Tiningnan ko ang portrait ng orchid sa aking easel, tinamaan ng kung gaano ito kalapit na nakahanay sa imahinasyon ni Rudy. Binuo ko ang lahat upang bigyan ka ng kalayaan, Elena, nagpatuloy siya. Financial security sa pamamagitan ng resort agreement, proteksyon mula sa panghihimasok ng aking mga kapatid, isang magandang espasyo upang lumikha. Pero kung ano ang gagawin mo sa kalayaan na iyon, iyan ang legacy mo na itatayo, hindi ang sa akin na tiyakin. Lumapit siya sa kamera, ang kanyang ekspresyon ay matindi. Ang bahay, ang conservatory, ang art studio, hindi iyon ang mana. Iyon ay mga kasangkapan lamang. Ang tunay na mana ay posibilidad, ang pagkakataon upang maging mas ganap ang sarili mo, walang limitasyon. Ipinahinto ko ang video, nalulula sa lalim ng kanyang pag-unawa. Mas kilala ako ni Rudy kaysa sa kilala ko ang sarili ko. Nakita niya ang dormant artist na buhay pa rin sa loob ng propesor at ina na naging ako. Nang ipagpatuloy ko ang video, lumambot ang kanyang ekspresyon. Mayroon akong isang kahilingan, bagamat iyo iyon natanggapin o tanggihan. Sa closet sa likod ng silid na ito, may isang malaking canvas na kinumisyon ko bago ang diagnosis. Iyon ay blanko, naghihintay. Kapag handa ka na, tunay na handa, umaasa ako na lilikha ka ng isang bagay para doon. Isang bagay na kumukuha hindi lamang ng kung ano ang nakikita mo, kundi kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa lugar na ito. Ang lugar na nagbalik sa akin sa aking mga pinagmulan at maghahatid sa iyo sa iyong kinabukasan. Nagwakas ang video sa kanyang pamilyar na sign-off. Hanggang bukas, mahal ko, nanatili akong walang galaw sa loob ng ilang minuto, pinoproseso ang kanyang mga salita. Pagkatapos, hinimok ng isang impulse, nagpunta ako sa storage closet at natagpuan ang eksaktong inilarawan niya. Isang malaking custom-sized blank canvas, perpekto para sa pangunahing dingding sa great room, ang puso ng bahay. Sa mga sumusunod na linggo, habang ang taglagas ay nagpinta sa landscape sa mga shades ng ginto, gumawa ako ng hindi mabilang na mga sketch, sinusubukang kunin ang essence ng Crestwood Estate at kung ano ang kinakatawan nito. Wala akong nasatisfy hanggang isang umaga, pinapanood si Mel na nag-aalaga ng mga orchid sa conservatory. May isang bagay na umikot sa lugar. Ang pagpipinta ay unti-unting nabuo. Hindi isang traditional na landscape, kundi isang timpla ng totoo at metaphorical elements. Ang bahay, tulad ng umiiral na ngayon, sa likuran, na ginawa ng may photographic accuracy. Sa unahan, isang serye ng translucent layers na nagpapakita kung ano ang nauna, ang inabandona na ari-arian na binili ni Rudy, ang bahay ng pamilya ng kanyang kabataan, at sa ilalim ng lahat ng yon, ang sinaunang lupa na sumaksi sa mga henerasyon na dumating at umalis. Pinag-iisa ang mga temporal layers na ito ay dalawang figura, isang babae at isang dalaga, ang kanilang mga tampok ay banayad lamang na ipinahiwatig. Sapat upang kumatawan sa parehong tiyak at universal journeys. Sa likod nila, halos hindi nakikita maliban kung alam mo kung saan titingnan, isang pangatlong figura, isang lalaki na may hawak na isang blue orchid sa kanyang mga kamay, inaalok iyon sa dalawa pa. Nang tuluyang makumpleto ang pagpipinta, tinulungan ako ni Manang Sol na isabit iyon sa itinalagang spot nito sa great room. Umatras si Mel, pinag-aaralan iyon, may luha sa kanyang mga mata. Si Papa iyon, hindi ba? At tayo. Sinundan niya ang mga landas ng mga figura gamit ang kanyang daliri sa hangin. Ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng lugar na ito. Pamana, sabi ko ng simple. Hindi ang naiwan, kundi ang patuloy na sumusulong. Noong gabing iyon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa beranda ng kung ano ang tunay na aking tahanan na ngayon, naramdaman ko ang presensya ni Rudy.
hindi bilang isang multo o isang alaala, kundi bilang isang patuloy na partnership. Hindi lang niya ako iniwan ng isang ari-arian at material security, kundi isang framework para sa reinvention, ang kalayaan upang matuklasan kung sino si Elena Santos kapag hindi na siya pinipigilan ng sitwasyon. Ang resort agreement ay magbibigay ng financial stability magpakailanman. Ang bahay ay magbabago ayon sa aming pangangasiwa at magpapatuloy akong magdala ng kagandahan sa mundo sa pamamagitan ng natuklasang talents. Nililikha ang aking sariling legacy sa tabi ng isa na maingat na inihanda ni Rudy. Ilang buwan nang lumipas, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang bisita. Nagring ang doorbell habang nagtatrabaho ako sa studio. Lumitaw si Manang Sol sa pinto nang may maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Marcelo Santos po, nandito nang mag-isa. Agad na nagigting ang aking katawan. Mayroon ba siyang anumang legal na dokumento? Wala akong nakita. Mukha siyang iba, hindi gaanong mayabang. Ang sabi niya lang ay gusto niya ng ilang minuto ng inyong oras. Isinasaalang-alang ko ang pagtanggi, pero nanalo ang kuryosidad. Makikipagkita ako sa kanya sa beranda. Huwag siyang papasukin. Mas payat si Marcelo kaysa sa huling nakita ko siya. Ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata ay mas malalim. Lumingon siya habang binubuksan ko ang pinto, ang kanyang ekspresyon ay nakakagulat na mapagpakumbaba. Elena, salamat sa pagtanggap sa akin. Ano ang magagawa ko para sa iyo, Marcelo? Ang aming kasunduan ay lubos na malinaw. Hindi ako narito para kontrahin ang kasunduan. Tumingin siya sa ari-arian, pagkatapos ay bumalik sa akin. Narito ako para humingi ng tawad. Sa lahat ng bagay na inaasahan ko, ang paghingi ng tawad ay mababa sa listahan. Ikinrus ko ang aking mga braso, naghihintay sa kanya na magpatuloy. Nag-isip ako sa nakalipas na ilang buwan tungkol kay Rudy, tungkol sa aming relasyon, tungkol sa mga pagpipilian na ginawa ko. Lumunok siya. Hindi ko inaasahan na mananalo ka. Dapat sana. Palaging si Rudy ang pinakamatalino sa amin. Hindi iyan paghingi ng tawad, napansin ko. Tama ka. Tumango siya. Humihingi ako ng tawad sa pagsubok na kunin ang bahay na ito mula sa iyo, sa pagsubok na i-manipulate si Mel, sa lahat ng mga taon na ginawa kong mas mahirap ang buhay ni Rudy kaysa sa kailangan. Tiningnan ko siya para sa mga palatandaan ng kasinungalingan, pero nakahanap lamang ng pagkapagod at posibleng tunay na pagsisisi. Bakit ngayon? May cancer ako, sabi niya ng simple. Stage 4. Hindi maganda ang prognosis ko. Naglalagay ng mga bagay sa perspektibo. Ang echo ng sakit ni Rudy ay imposibleng balewalain. Ikinalulungkot kong marinig iyan. Hindi ako dumating para sa pakikiramay. Dumating ako dahil may ginawa ang aking maliit na kapatid na maganda rito. At ako, sa aking kayabangan at kasakiman, ay halos sinira iyon. Kinuha niya ang isang maliit na paket mula sa kanyang bulsa. Nakita ko ito sa mga gamit ng aming ama. Naisip ko na baka gusto mo o ni Mel. Maingat kong tinanggap ang paket. Sa loob, isang kupas na larawan. 3 lalaki sa ilalim ng isang malaking puno. Ang pinakamaliit, halatang si Rudy, may hawak na isang maliit na nakapaso na orchid. Iyon ang una na kailanman ay inalagaan niya, ipinaliwanag ni Marcelo. Bago niya, iniwan niya ang pangungusap na hindi natapos. Ang pagkakasala ay kitang-kita sa kanyang mukha. Tiningnan ko ang batang Rudy sa larawan, pagkatapos ay sa sirang lalaki sa harap ko. Gusto mo bang pumasok upang makita ang conservatory? Alok ko, sinorpresa kaming dalawa. Nag-alaga si Rudy ng ilang tunay na kahangahangang mga orchid. Sa isang sandali, inakala kong tatanggi siya. Pagkatapos, sa isang halos hindi mahahalata na pagtango, sinundan niya ako sa ari-arian na minsan ay sinubukan niyang nakawin. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga bulaklak na inalagaan ng kanyang kapatid nang may ganoong pag-ibig, nakita ko si Marcelo sa paraan na dapat ay nakita siya ni Rudy sa mga video. Hindi isang villain na tatalunin, kundi isang lalaking pinahihirapan ng mga pagpipilian na hindi niya mababawi. Ang pagpapatawad ay hindi magbubura ng nakaraan o magbabago ng kinabukasan, pero marahil ito ay bahagi rin ng pamana.
Ang kapasidad na pumili ng habag kapag ang paghihiganti ay mas madali. Hindi ko kailanman malalaman kung ang multo ng pagsisisi na nagdala kay Marcelo sa aking pinto ay tunay o isa lamang calculated act. Ang alam ko lang ay nang umalis siya, may isang bagay sa Crestwood Estate ang banayad na nagbago, na parang isang huling chapter ang isinara. Noong gabing iyon, pinanood ko ang pinakahuling video ni Rudy. Ngumiti siya sa akin mula sa screen, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kapayapaan na hindi ko kailanman napansin noong buhay pa siya. Ito na ang katapusan ng ating pang-araw-araw na paglalakbay na magkasama, mahal ko. Isang taon ng mga mensahe upang gabayan ka sa unang mga buwan na wala ako. Pero hindi ito ang katapusan natin. Huminto siya, tumitingin sa kamera na parang tunay niya akong nakikita. Nagpapatuloy tayo sa mga desisyon na gagawin mo, sa pag-ibig na ibinabahagi natin kay Mel, sa kagandahan na lilikha ka mula rito. Ang bahay na kinatakutan ko ng napakatagal ay iyo na ngayon upang baguhin. Ang lihim na itinago ko ay naging regalo mo. Ang pangako na hiniling ko na gawin mo upang kalaunan ay palayain ka mula roon ay naging landas sa iyong paglaya. Ngumiti siya sa huling pagkakataon. Huwag mong kalimutan, Elena, ikaw ang palaging tunay na lakas sa pagitan natin. Hanggang balang araw, mahal ko. Nagdilim ang screen at sa katahimikan na sumunod, natagpuan ko hindi lang ang kawalan, kundi posibilidad. Ang bahay na hiniling ni Rudy na huwag kong bisitahin ay naging aking tahanan. Ang mga lihim na itinago niya ay nagbago sa aking lakas, at ang pangako na hiniling niya na gawin ko ay naging susi sa aking kinabukasan. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking pagpipinta sa living room. Pinagmamasdan ang mga layers ng nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan na inilarawan ko. Mas marami ang ginawa ni Rudy kaysa sa pag-iwan sa akin ng isang ari-arian. Binigyan niya ako ng pagkakataon upang muling matuklasan ang sarili ko. Ang bahay na kinatakutan niya ay naging bahay na minahal niya. At ngayon, sa akin na iyon upang patuloy na baguhin, isang araw sa bawat pagkakataon. Nagustuhan ba ninyo ang aking kwento at mula sa aling syudad kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks upang patuloy akong makapaghatid ng mas maraming kwento tulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Inaabangan ko ang inyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay, nang may pag-ibig at respeto.